Kung tayo ay magbabasa ng mga pangyayari sa daigdig, baka maramdaman din natin itong naramdaman ni Jesus nang makita niya ang lungsod ng Jerusalem. Sapagkat napakaraming karahasang nagaganap sa buong daigdig, mga digmaan, patayan, at kung ano-anong iba't ibang krimen na ginagawa ng tao laban sa kapwa-tao, lalo ng pagsasamantala sa mga mahihina ng may mga lakas at kakayahan. Kung kaya katamis-tangis talaga na kalulungkot isipin ang ganitong uri ng mga pangyayari. At ano mga kapatid ang pinag-uugatan ng mga kaguluhang ito at hindi ka nais-nais na mga pangyayari? Kung ating magbabatayan ang sinasabi ni Jesus ayon sa kanyang pananaw, iisa lang ang dahilan kung bakit hindi natin matagpuan ang totoong daan ng kapayapaan. Sa halip ay daan ng karahasan ang ating pinapasok, tulad ng ginawa ni Matatayas sa unang pagbasa. Naging marahas siya sa mga taong sumisira sa kanya. Pumatay siya at yun ang nakatatakot. At ito ang napipinto na mangyayari sa Jerusalem, ang lungsod na banal na kung saan pinili ng Diyos na maging kanyang luklukan. Kung kaya, iisa nga lang ang sinasabi ng Panginoon. Dahil hindi ninyo pinansin ang pagdating ng Diyos na sana siyang magliligtas sa inyo, lahat ay naituro na ni Jesus kung paano magiging payapa ang buhay natin. Pero dahil hindi ninyo siya pinakinggan, kaya yan, diyan mauuwi ang lahat. Ang senaryong sinasabi ni Jesus ay kubkubkubin at gigipitin ka ng mga kaaway sa magkabi-kabila. Walang matitirang bato na nakapatong sa kapwa bato. Mga anak ninyo'y mamamatay, mga bata. Parang senaryo ito ngayon ng Israel at Hamas na mga nagigyera doon sa Jerusalem o sa Israel. Dahil mga bata rin napakaraming biktima. At napakahalaga mga kapatid ng tagubili na ito sapagkat ang pangyayaring ito sa nakaraan ay hindi naman isolated. Ito'y patuloy na nangyayari. Tuwing tayo ay hindi makikinig sa Diyos, ano ba ang pinapasok ng tao na hindi nakikinig sa Diyos? Karaniwang pinapasok niya ang daan ng pagkakasala. At kapag nasa daan na siya ng pagkakasala, kung ano-anong ginagawa niyang kasamaan sa kanyang buhay at sa kanyang kapwa. Kaya tulad ng sinabi ni Jesus, wawasakin ka dahil pinili mo ang daan ng kasamaan, ang daan ng kasalanan at karahasan, kaya yan din ang sisira sa iyo at wawasak sa iyo. Dahil hindi ka nakinig, dahil dumating ang Diyos, ginawa niya ang lahat, sinabi niya kung paano kayo magkakaroon ng kapayapaan, pero hindi mo pinansin. Para lang ito yung istorya ng alimughang anak na siya'y naging pariwara ang buhay dahil siya'y humiwalay sa kanyang ama. At ganun mga kapatid ang buhay nating lahat. Dapat lang tayo makapanalamin sa kasaysayang ito dahil kapag tayo humiwalay sa Diyos, lahat tayo ay napaririwara ang buhay. Kung ano-anong napapahalagahan natin at ginagawa natin na ikinapapahamak din naman natin sa bandang huli. Kaya ang leksyon ay palagi tayong makinig sa Diyos. Pansinin natin ang kanyang pagdating sa ating buhay. Dahil siya'y palagi nagsasalita
maging sa pinakamumunting nangyayari sa ating buhay. Dahil nga lahat ng nangyayari sa atin ay mga pangyayari ng pagliligtas ng Diyos. Every event in our life is an event of salvation. Kung kaya mula nun sa pagkabata hanggang sa ngayon, it is our salvation history, our own personal salvation history. Lahat ng naganap dyan, sana ay nakita natin at napakinggan natin ang tinig ng Diyos upang ang ating landasin ay piliin ang daan ng kapayapaan sa halip na kagustuhan lamang natin na karaniwan ay nauuwi sa kapariwaraan ng ating buhay. Kaya patuloy tayo manalangin at magbantay upang maging sensitibo sa mga ibinubulong ng Diyos sa atin, upang yun na lamang ang ating pakinggan at makamta natin ang totoong kapayapaan, ang daan na iniaalay at inihahandog ng Diyos para sa ating lahat.